Pangulong Bongbong Marcos binan ang Pogo sa Pilipinas. Effective today, all Pogos are banned. China natuwa? Bakit tinanggap at iginalang ng China ang utos ni BBM kaysa magalit dito? Paano at bakit nga ba tinanggap at pinapasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa ang Pogo? Ano nga ba ang mga pakinabang nito sa bansa? Mga senador natuwa din sa ginawang ito ng Pangulo, pero ang PAGCOR bakit nangangamba kung mawala na ang Pogo? Yan ang ating aalamin. Ang Pogo ay nagsimula sa Pilipinas noong 2016. Sa China, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusugal, kaya't maraming mamamayan ang naghanap ng mga oportunidad sa ibang bansa, tulad ng Pilipinas, upang magpatakbo ng online gaming operations na nakatuon sa Chinese market. Bakit nga ba tinanggap at pinapasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Pogo sa Pilipinas? Ayon sa kanya, kasi maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nasunugan, hingi ng tulong, makakatulong. Ayon sa dating Pangulo, malaki umano ang nakukuha ng Pilipinas na revenue o kita ng Pilipinas mula sa tax ng Pogo at malaki daw talaga ang naitulong ng Pogo sa gobyerno. Kaya dahil dito noong 2021 pinirmahan ni Duterte ang batas para patawan ng mas malaking tax ang Pogo at ma-regulate ang illegal gambling operations sa bansa. Ang tax na nakukuha mula sa Pogo ay inilagay sa Universal Healthcare Act, health facilities at iba pa. Ayon pa nga sa ulat noong 2022 lamang, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon pa sa dating Pangulo na legal ang operasyon ng Pogo sa bansa at nagiging corrupt lamang umano ito kapag nakialam o nang himasok ang mga pulis at politiko. Ako, Pogo, basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka pumasok na dyan, nandyan na yung corruption, police, pati politiko, sira talaga ang tumada. Pagka pumasok na, tapos nandyan na yung mga politiko, pati mga pulis, kanya-kanyang spirit na yan. Sa kabuuan, kaya tinanggap ni Duterte ang Pogo dahil sa kita sa buwis. Totoong nagdala ng malaking kita sa tax para sa gobyerno, ang Pogo kapalit ng pagbibigay ng lisensya at regulasyon sa mga operator. Ang gobyerno ay nakalikom ng bilyon-bilyong piso sa buwis. Bukod dito, ang Pogo operation din ay nakalilikha ng maraming trabaho sa mga Pilipino na siya ring pinangangambahan ng PAGCOR na maraming Pilipino ang mawawala ng trabaho dahil ang Pogo ay lumikha rin ng mga trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga sektor ng IT, security, real estate at hospitality. Ang pagkakaroon ng Pogo sa bansa ay nagdulot ng pangangailangan para sa mga opisina, pabahay at iba pang mga serbisyong nauugnay sa operasyon ng mga kumpanya. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang pagtanggap sa Pogo ay nakitang hakbang upang mapanatili at palakasin ang relasyon sa China na isang mahalagang kaalyado at partner sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang Pogo ay nagbigay ng serbisyong online gaming sa mga manlalaro sa China na nagbibigay daan para sa karagdagang koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pinili ng Administrasyong Duterte na magbigay ng lisensya at regulasyon sa Pogo. Ito ay upang masubaybayan ang mga aktibidad, masiguro ang pagbabayad ng tamang buwis at labanan ang mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa pagsusugal. Ang desisyon na ipagbawal o ipasara ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas ay nagmula sa iba't ibang dahilan na karamihan ay nauugnay sa mga isyong legal at seguridad. Una, ilegal na aktibidad. May mga ulat na may kinalaman ang mga POGO sa iba't ibang uri ng ilegal na aktibidad tulad ng money laundering, human trafficking, pagkidnap at iba pang krimen. Ang mga aktibidad na ito ay nagdulot ng malalaking issue sa seguridad at kaayusan sa bansa. Ikalawa, paglabag sa batas sa paggawa. May mga ulat na maraming POGO ang hindi sumusunod sa mga batas sa paggawa ng Pilipinas, kabilang ang mga usapin sa tamang pasahod, kondisyon sa trabaho at iba pa. Maraming manggagawa, kabilang ang mga dayuhan,
ang nagreklamo ng hindi makatarungang mga kondisyon sa trabaho. Ikatlo, kakulangan sa buwis at regulasyon. May mga alalahanin din tungkol sa hindi sapat na koleksyon ng buwis mula sa mga pogo. Ang ilang operator ay hindi nagbabayad ng tamang buwis na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kita ng gobyerno. Ang presensya ng mga pogo sa Pilipinas ay nagdudulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China. Maraming mamamayang Chinese ang nasasangkot sa mga pogo at ang kanilang paglahok ay nagdulot ng mga issue sa pagkuha ng mga tamang dokumento at visa. Ikaapat, pagsusugal na hindi kinokontrol. Ang mga pogo ay nag-aalok ng online na pagsusugal na maaaring ma-access kahit ng mga Pilipino na labag sa mga batas ng bansa tungkol sa pagsusugal. Bukod pa sa mga ilegal na gawain sa Purak, Pampanga at sa Bamban, Tarlac na iniuugnay naman dito si Bamban Mayor Alice Guo. Dahil sa mga isyung ito, nagpasya ang gobyerno ng Pilipinas na ipagbawal ang operasyon ng mga pogo upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at proteksyon sa mga mamamayan. Nasabi ito ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan. Ano ang mga dahilan ng kasiyahan ng China sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasara ang pogo sa Pilipinas? Una, batas at seguridad. Ikinababahala ng China ang mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa mga pogo tulad ng pagkidnap, human trafficking at money laundering. Ang pagsasara ng pogos ay nakatulong upang mabawasan ang mga krimeng ito at mapanatili ang seguridad sa parehong bansa. Ikalawa, proteksyon sa mga mamamayan. Maraming mga Chinese nationals ang nagtatrabaho sa mga pogo sa Pilipinas. May mga ulat na ilan sa kanila ay biktima ng iba't ibang uri ng pang-aabuso o hindi makatarungang mga kondisyon sa trabaho. Ang hakbang na ito ng gobyerno ng Pilipinas ay maaaring makitang hakbang para protektahan ang mga mamamayan. Ikatlo, pagkakaisa sa paglaban sa krimen. Ang desisyon ng Pilipinas na ipasara ang mga pogo ay maaaring makatulong na mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa, lalo na kung ituturing ito bilang pagsunod sa mga kahilingan ng China na labanan ang ilegal na pagsusugal. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy in the Philippines na naniniwala silang tutugon ang desisyon ni PBBM sa panawagan sa mga Pilipino at nagsisilbing benepisyo para sa parehong bansa. Muling sinabi ng China na handa silang ipagpatuloy ang kanilang matibay na kooperasyon sa pagpapatupad ng batas kasama ang Pilipinas upang mas maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Pasado naman sa ilang senador at mga kritiko ang mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Itinuturing pa nga na tagumpay ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na iban na ang lahat ng pogo sa Pilipinas. Silang dalawa ang nanguna sa investigasyon ng mga pogo sa Senado. Kung ang pagkor daw ang tatanungin, susundin daw agad nila ang direktiba ng Pangulo, pero nangangamba sila para sa higit 42,000 daw na mawawalan ng trabaho. Bukod pa sa posibleng kolorom o pagdami ng ilegal ng pogo. Ikaw, tama ba ang naging desisyon na alisin na ang pogo sa ating bansa? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.